Ito ay isang napakalubhang emergency. Hindi katanggap-tanggap para kay dating Defense Chief Secretary Norberto Gonzales ang katwiran ng pamahalaan na mahirap magpababa ng eroplano sa mga lugar na may giyera sa Middle East. Iginiit ni Gonzales na bilang isang kinikilalang estado, may kapangyarihan ang Pilipinas na gumawa ng paraan. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi pwede. Yung mga, alam mo, gobyerno ka eh. At saka recognize ka as a state ng ibang bansa. Ayon kay Gonzales, dapat noon pa lang na namumuo ang tensyon ay nagpadala na ang Pangulo ng isang responsableng opisyal na may sapat na otoridad para makipag-ugnayan sa mga gobyerno sa Middle East. Ang importante yung presidente natin ay mag-isip. At utusan niya na yun, dapat niyang utusan. Kung ayaw niyang pumunta sa Middle East, mag-utos siya ng mga nakakaintindi. Kaya sabi ko nga, magpadala tayo ng isang responsible na official na doon mismo magsimula siyang maggawa ng mga pagpaplano na nakadugtog dito sa atin sa Manila. May sapat siyang authority. Ay makakakuha siya ng tulong doon on the level of governments. Dagdag pa ni Gonzales na kung naging handa lang ang pamahalaan, naging mabilis sana ang pagbibigay ng karampatang tulong para sa mga OFW at hindi gawing palusot na mahirap magpadala ng eroplano na susundo. Kaya sasabihin na walang flight, hindi totoong walang flight na pwedeng makarating kung saan may kaguluhan. Hindi yung ginagawa pa nating excuse yung hindi tayo makakalipad doon at walang flight na pwede. Hindi totoo yan. Sinasabi ko na derechahan. Hindi totoo na hindi tayo pwedeng magpadala ng eroplano o sumakay sa mga eroplano na nandoon. Hindi totoo yan. Bukod sa logistics, ipinagtataka rin ng dating kalihim kung bakit tila wala nakahandang emergency fund ang ating mga embahada para sa ganitong krisis. Payo ni Gonzales kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung talagang gustong tumulong, ilabas ang bilyon-bilyong confidential at intelligence funds nito. Nakakapagtaka na nagkagulo tayong bigla eh. Walang emergency funding ang mga embassies natin doon. Pero ang balita natin, di ba bilyon-bilyon yung confidential at saka intelligence fund ng ating presidente. Eh kung talagang gusto niya tumulong sa ating mga kababayan sa Middle East, i-release niya yan.